Magandang hapon mga guys. Na-encounter nyo na ba to? Madalas nagno-no power ang for the box. Ayan. Pero pagka sinaksak mo siya, nag-spark naman yung kanyang saksakan. Ayan o. Saksak natin, testing natin. Ito kadalasan nangyayari sa for the box. Siguro yung na-repair ko na ganito ang sira niya. Siguro hindi lang siguro 10 for the box na yung na-repair ko na halos pare-pare sila na sila. So meron na naman isa dito. So kuwan lang to, binili niya to mga mag-iisang buwan pa lang daw. Ito nga for the box niya. Ayan o. Ito lang bago pa lang to eh. Ikabok lang to eh. Ganun nga, bigla daw nag-no power. So wala. Dinala nila dun sa may pinagbilan nila, wala daw warranty, 7 days lang daw ang warranty nito. Kumbaga hindi pa kuan yun, repair yata yun, hindi naman replacement. So hindi naman tinanggap doon. Ngayon dinala sa atin. So pangilan na siyang nagdadala ng ganito. So yung kadalasan nito, kung magtignan nyo, mag-spark yung kanya, saksakan niya. Ibig sabihin may pumapasok. Ayan o. Sabihin may pumapasok siyang kuryente pagka nag-spark siya, di ba? Kaso nga lang wala siyang ilaw. Naka-warranty seal pa siya, oh. Hindi pa nagagalaw yung kanyang silyado. Ayan o. Sarado pa siya. So ako pa lang magbubukas nito. Ayan o. Wala pa siyang galaw. Ang labo ng ating cam, no? Palibasa kasi local lang yung ating camera. Wala tayong pambiling bago sa pambiling mas maganda. So kahit na ganun, gusto ko lang naman i-share guys na kung paano yung kadalasan nagiging problema nito. Ayan. Tatanggalin natin para magkaroon din kayo guys ng idea kung saan yung nagiging diferensya nito, kung sakaling nagkakaganon din, ayaw mabuhay o kaya minsan namamatay-matay yung inyong for the box. So isa lang din ang tinatamaan nito guys, yung capacitor. Kadalasan yun nagpo-floated siya. Lumulobo yung capacitor nito. Ito. So ito mahahati na yan kasi bubuksan natin. Oh, yun, nahati na yung kanyang warranty sticker. So yun o guys. Bumungad sa atin, di ba? Sabi ko na sa inyo eh. Ayan o, tumubo na. Ito, para kitang-kita. Lalapit ko. Ayan o, tanggal na siya o. So ito yung nagiging problem ng for the box. Laging pumuputok yung kanyang capacitor. Kahit nakasarado to, alam ko na ito asira niyan kasi napakarami ko nang ni-repair na ganito. Yung mga concern ng mga owner ng may for the box. So kusa lang pumuputok yung kanyang capacitor na 16 volts 1000 UF. Tapos pagka nagka-problema na po yan, siguradong may problema na rin po yung isa. Itong kanyang maliit na kasamang capacitor ito. So kaya kahit na may power siya dito, so hindi nakakadaan ng maayos yung kuryente kasi yung filter niya na capacitor is pumutok na. Yun. Ito kadalasan kasi sira nung kwan. Kaya ang gagawin natin, i-replace natin yung dalawa na to. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng 25 volts na replacement nito. Kasi 16 volts siya oh. Ito ganun din to. Pero alam ko mas mababa ang kwan nito kasi ang pinaka out voltage lang nito is nasa kung lang ata to eh. Basta mababa lang to, hindi 16. Ito kasi halos nasa ako lang ata to, 5 volts. 10 volts lang ata yung capacitor niyan. Mababa lang.
So kahit sa mga piyesa ng TV meron yan, pwedeng mangahoy. Kaya sa piyesa ng mga amplifier, pwede rin mangahoy. O kaya sa ibang mga gadget na may mga capacitor, pwede ka naman din mangahoy. Basta, di ba rin tumataas yung voltage niya ng kaunti, wag lang yung bumababa sa kanya kasi kung mas mababa yung ilagay mo, tsak na ganyan din mangyayari ulit. Kung same naman silang ilagay mo at hindi mo siya itataas, ang mangyari naman, baka bumalik din ulit sa dati, baka lolobo rin yun in the long term na gagamitin mo. So, mangyari, itataas natin itong kanyang, kung kahanap tayo ng 25 volts at saka 1000 microfarad. Yun ang ating pang-re-replacement sa kanya. At saka itong isa na, ano pang value nitong isa? 10 volts. Ayan o, 10 volts nga siya. 10 volts 470 UF. Ito. Ito maliit. Ayan o, nakaalsa na rin siya kung makikita nyo yung rubber niya. Ayan o. Yung rubber niya sa ilalim, so umangat na rin siya. Tapos ayun o, nagtain na rin siya sa gilid. Ito. Yun, kaya kailangan natin palitan. Ayun guys. Gagawin ko, maghahanap muna ako, ipopost ko lang saglit. Alright guys, ito na yung tinanggal ko na. Ito yung 16 ay 10 volts 470 UF, yung maliit ito sabog na rin yung kanyang ilalim mo. So ito naman yung ito 1000 UF 16 volts. So, meron ako nahugot dito na 25 volts. So, ito. Kapalit nito. 470 UF. Tsaka ito. Kapalit naman ito. 25 volts. Tapos 1000. Ito. Yan. So, yun guys. Ito yung ating lalagay ngayon. Bago lang to, Lodi. Bagong hugot. Bagong hugot sa mga board. Hindi na natin kailangan punta pa sa tindahan para bumili ng bago nito. Kasi kung mag-aabalat pa tayo pumunta doon sa tindahan para bumili na ng bago, hindi naman ganun kataasan ng natin. Pambiling ulam lang. Pwede na. Minsan nga lang thank you lang pagkakilala mo baga. Pare, salamat pero at least nagpasalamat kaysa naman sa hindi nagpasalamat. Ito muna unahin natin isa. Halos magkadikit lang kasi yung paa niya mga idol. Tinasan natin yung kanyang voltage para at least medyo mas maganda yung pasok ng kuryente niya at hindi siya pumuputok. Siguro to umu-over siguro yung kanito voltage kaya ganun. Hindi naman puputok yung capacitor niya kung hindi sobra yung kuryente. Hinangin muna natin kung isa. So yun, nakabit na natin guys. Yan. Ngayon pwede na nating testingin to. Ngayon napalitan na natin yung capacitor niya.
Guys, testingin natin saksak. Ito. Oh, yun oh. Diba? Nagka-power siya. So, yun lang guys. Ito sira niya. Itong capacitor na to. Ito tsaka to. Oh, di may power na ulit. So, magagamit na siya, di ba? Ganun lang guys ka simple yung nito. Yung sira nito. So, always floated yung kanyang capacitor. Laging ganun. Ewan ko ba't mahina yung capacitor nito. Mahina yung pagkakagawa ng kanya. Hindi tinataasan ng value. Siling wala naman nagre-reklamo dun sa ano. Siguro yun talaga yung kasama niya. Pero kahit naman gano'n guys, may naman yun na nare-repair naman siya. Hindi yung patapon na kaagad. Yan. Alright guys, hanggang dito na lang yung ating yung video. At least ito kahit papaano nakapagbigay din ako ng konting idea sa mga hindi pa nakakaalam kung anong madalas nagiging troubleshoot nitong ito nga for the box, no? Okay, maraming salamat guys. Sana nakapagbigay ako ng konting tulong. Okay, hanggang dito na lang. Thank you.